Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwento. Ngayon, ating susuriin ang kuwento ng isang pamilyang naharap sa malupit na pagsubok sa gitna ng pandemya. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na nagkaroon ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Isang kwento na puno ng pag-asa, sakit at mga mahigpit na desisyon sa buhay. Noong 2020, nang pumukaw ang balita ng pandemic, halos lahat ng industriya ay naapektuhan, kabilang ang pamilya ni Chris. Si Chris, isang 35 taong gulang na may katamtamang taas, makisig na pangangatawan at maggiliw ng ngiti, at nagtatrabaho bilang isang sales executive sa isang kilalang car dealership. Ang kanyang buhay ay nagbago nang magpatupad ng malawakang layoff ang kanilang kumpanya dahil sa mga COVID restrictions. Si Chris ay lumaki sa isang mahirap na pamilya, kaya't nagtrabaho siya ng mabuti upang makamit ang mga pangarap niya. Palibhasa'y masigasig at masipag, nakapag-aral siya sa kolehiyo sa kursong Business Administration sa isang pampublikong unibersidad sa kanilang lugar. Nakilala siya sa mundo ng sales sa isang dealership at dito niya natutunan ang kanyang kasanayan sa customer service. Sa kabila ng kanyang pagsubok sa buhay, palagi niyang iniisip ang isang araw na magkaroon siya ng sariling pamilya na magiging masaya at maayos. Si Rihanna naman, ang napangasawa ni Chris, sa kabilang banda ay lumaki sa isang pamilyang may kayamanan at katamtaman ang buhay. Nag-aral siya sa isang pribadong unibersidad kung saan nagkaroon siya ng maraming kaibigan at aktibong lumalahok sa mga school activities. Sa mga taon ng kanyang kabataan, natutunan ni Rihanna na mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya, kaya't nagsikap siyang maging isang matagumpay na nurse. Bagamat may maginhawang buhay, palagi niyang hinahanap ang tunay na pagmamahal at kasiyahan. Nang magkatagpo si Chris at Rihanna, pareho silang nasa isang party na inorganisa ng isang mutual friend. Si Chris na mayroong makulay na personalidad ay agad na nakilala si Rihanna dahil sa kanyang natural na kagandahan at magandang asal. Sa kanilang pag-uusap, nahanap ni Chris ang sarili na naaakit kay Rihanna dahil sa kanyang talino at malasakit sa ibang tao. Si Rihanna naman ay humanga sa dedikasyon at tiyaga ni Chris sa kanyang trabaho, pati na rin sa kanyang malasakit sa kanyang pamilya. Isang gabi habang sila ay nagkakasama sa isang dinner date, nagpasya si Chris na ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Rihanna. Naghandog siya ng isang simpleng bulaklak at isang liham kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang mga damdamin. Sa liham, sinabi ni Chris kung gaano siya ka-inspired sa personalidad at kabutihan ni Rihanna at kung paano niya nakikita ang kanilang hinaharap na magkasama. Nang basahin ni Rihanna ang liham, naramdaman niya ang lahat ng kanyang hinahanap sa isang partner ay nasa harap niya. Ang sincerity at pag-aalaga na ipinakita ni Chris ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sagutin siya. Nagpasya siya na sagutin si Chris at sinagot niya ito sa pamamagitan ng isang mainit na yakap at isang matamis na oo na sinamahan ng pag-amin ng kanyang sariling damdamin. Matapos ang kanilang kasal, sinikap ni Chris at Rihanna na bumuo ng isang tahanang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Si Chris na may matatag na trabaho bilang isang sales executive ay naghahanap ng inspirasyon sa mga simpleng bagay
tulad ng pag-akyat sa mga bundok. Si Rihanna naman, isang nurse, ay may malambot na puso para sa mga bata at sining. Ang kanilang magkaibang hilig ay nagkaroon ng magandang balanse sa kanilang relasyon. Madalas silang magkasama sa mga weekend, nagpipinta sa kanilang backyard habang nakikinig sa mga magagandang musika o naglalakad sa park kasama ang kanilang mga alaga. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, bihira silang magtalo. Pareho silang may mga malalakas na personalidad, ngunit pareho rin silang handang makinig at umunawa sa isa't isa. Ang isa sa kanilang pinakamalaking pagtatalo ay nangyari nang magdesisyon silang magkaroon ng anak. Si Rihanna ay sabik na maging ina, habang si Chris ay medyo nag-aalangan dahil sa mga responsibilidad na kasama nito. Ngunit sa huli, nagkasundo sila at nagpasya na handa na silang maging mga magulang. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, mas naging abala ang kanilang buhay. Ang pag-aalaga sa mga bata ay nagdulot sa mga pagbabago sa kanilang relasyon. Minsan, nararamdaman ni Rihanna na napapabayaan siya ni Chris dahil sa dami ng kanyang trabaho. Ngunit sa halip na magalit, nag-usap sila at nagplano ng mga paraan upang mapanatili ang kanilang koneksyon bilang mag-asawa kahit na may mga anak na sila. Ang pagkawala ng trabaho ni Chris nang dahil sa pandemya ay isang malaking pagsubok sa kanilang relasyon. Sa una, nagkaroon sila ng mga pagtatalo tungkol sa pera at sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit sa huli, nagkaisa sila at nagdesisyon na harapin ang mga hamon na kanilang kinahaharap ng magkasama. Si Rihanna ay nagsimulang magturo ng art class sa kanilang bahay upang makatulong sa kanilang mga gastusin, habang si Chris naman ay nag-focus sa kanyang negosyo sa pagluluto. Nang magdesisyon si Chris na subukan ang call center, nag-aalangan naman siya dahil sa kanyang English proficiency. Sinuportahan siya ni Rihanna ng buo. Sinabihan siya nito na mayroon siyang magandang boses at mahusay na pakikitungo sa mga tao. Mga katangiang mahalaga sa isang customer service representative. Sa kanyang unang araw sa trabaho, kinabahan si Chris. Ang maingay na opisina at ang mabilis na takbo ng trabaho ay lubos na naiiba sa kanyang dating trabaho. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kasamahan, unti-unti siyang nakisama at natutunan ang mga kasanayan na kailangan niya. Sa umpisa, nahihirapan siya sa mga technical na termino at sa mga accent ng mga callers. Madalas siyang magkamali at mapapagalitan ng kanyang supervisor. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Sa halip, nag-aral siya ng mabuti ng mga script at nagsanay sa pagsasalita ng English ng mas malinaw. Sa isang team building activity, nakilala ni Chris si Megan, isang bubbly at confident na babae na may malaking ngiti. Si Megan ay isang seasoned agent na kilala sa kanyang magandang performance at positibong aura. Kahit na si Chris ay medyo mahiyain nung una, hindi nagtagal at naging komportable siya sa pakikipag-usap kay Megan. Madalas silang magkasama sa mga break time, nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay at mga pangarap. Natuklasan ni Chris na si Megan ay mahilig magbasa ng mga libro, magluto at mag-travel. Siya rin ay isang malaking fan ng mga indie films. Ang kanilang mga pagkakapareho ay nagpalalim pa sa kanilang koneksyon. Si Megan ay naging inspirasyon kay Chris, lalo na sa kanyang pag-aaral ng English. Madalas siyang magbigay kay Chris ng mga tips at tricks sa kung paano mapapabuti ang kanyang communication skills. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan,
unti-unting nahulog si Chris sa mga ngiti ni Megan. Na-attract siya sa kanyang positibong pananaw sa buhay at sa kanyang walang hanggang suporta. Si Megan naman ay nakita kay Chris ang isang mabait, masipag at matapat na lalaki. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang simpleng pag-amin ng kanilang mga nararamdaman sa isa't isa. Mula noon, lihim nilang pinagpatuloy ang kanilang relasyon sa labas ng opisina. Madalas silang magkita sa mga coffee shop o sa park para mag-date. Sa mga nagdaang linggo, napansin ni Rihanna ang ilang pagbabago sa pag-uugali ni Chris. Ang kanyang dating masigasig at mapagmahal na asawa ay tila naging malayo at iritable. Palaging nauubos ang oras ni Chris sa trabaho at tuwing umuwi siya, may nakatagong pangungulila sa kanyang mga mata. Ang mga pangkaraniwang pag-uusap nila ay naging mababaw at madalas niyang iniiwasan ang mga tanong ni Rihanna tungkol sa kanyang araw. Napansin din niya na madalas na nagbabago ang oras ng pag-uwi ni Chris, ngunit kapag tinatanong siya, sinasabi niyang naaabutan siya ng traffic o sobrang dami ng trabaho. Isang gabi, hindi na makatiis si Rihanna. Ang kutob niyang may hindi tama ay lumala, kaya't nagpasya siyang tingnan ang Facebook account ni Chris. Gamit ang kanyang sariling kaalaman sa password na naibigay sa kanya dati, nagbukas siya ng mga mensahe at doon niya natuklasan ang isang mundo ng lihim. Ayon sa mga mensahe mula sa isang team leader at si Megan, ang mga issue sa pag-report ni Chris sa trabaho ay mas malalim kaysa sa iniisip ni Rihanna. Ang mas nakakagulat, natuklasan niyang may asawa at anak pa si Chris mula sa isang nakaraan na hindi pa niya alam. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa tunay na estado ng kanyang relasyon kay Megan. Pinatunayan nito ang pagkakaroon ng lihim na relasyon na pinagtatakpan ni Chris sa loob ng ilang buwan. Sa mga mensahe, nagkaroon ng palitan ng mga plano at litrato na nagpapatunay ng kanilang pagtatago ng relasyon. Ang pagkakabukas ng lahat ng ito ay nagdulot ng matinding sakit at galit kay Rihanna. Ang pananampalataya niya kay Chris ay biglang gumuho at ang pag-aalala sa kanyang pamilya ay pinalitan ng matinding pagkabigla. Ang pagkatuklas sa tunay na dahilan ng discrepancy sa sahod, ang pagtira ni Chris at Megan sa isang apartment na pinagsasaluhan nila ay nagdulot ng matinding pagkadurog sa kanyang puso. Nang umuwi si Chris mula sa trabaho, nagulat siya nang makita ang kanilang bahay na walang tao. Ang mga gamit ni Rihanna at mga anak ay nawala at naiwan ang mga bakas ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang takot at pangungulila na kanyang naramdaman ay nagdulot sa kanya ng kaguluhan sa isip. Iniisip niya ang posibilidad na umalis si Rihanna na may kasamang pahayag ng kanyang ama, na kilalang kilala sa kanyang proteksyon sa kanyang anak na babae. Sa mga oras na iyon, hindi maiwasan ni Chris ang takot na baka magalit ang ama ni Rihanna at ipatupad ang banta na mapapatay ka ng tatay ko. Nagpasya si Chris na sundan ang kanyang pamilya. Hindi lamang upang humingi ng tawad, kundi upang ayusin ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Sa tulong ng isang mutual friend, natagpuan ni Chris ang kinaroroonan ni Rihanna at ang kanyang mga anak. Humingi siya ng tawad sa harap ng kanyang pamilya na may malalim na pagsisisi sa kanyang puso. Sa kanilang pag-uusap, nagpakita si Chris ng taus-pusong pagsisisi at pagpapahayag ng kanyang tunay na damdamin. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili upang ipakita na handa siyang baguhin ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya.
Pinasalamatan niya ang pagiging matatag ni Rihanna sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nang makita ni Rihanna ang tunay na pagsisikap ni Chris na muling ayusin ang kanilang pamilya, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-isip. Pinili niyang bigyan si Chris ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa kondisyon na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tunay na pagbabago at dedikasyon sa kanyang relasyon. Sa huli, ang kanilang pamilya ay muling nagkaayos. Si Chris at Rihanna ay nagtulong-tulong sa pagbuo muli ng kanilang relasyon. Nagtrabaho sila upang mapabuti ang kanilang komunikasyon at nagsimula silang magplano para sa kanilang hinaharap. Ang kwentong ito ay nagbigay liwanag sa kanilang tunay na kahulugan ng tiwala, pagmamahal at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Natutunan nilang sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na halaga ng bawat bahagi ng kanilang buhay ay ang pagmamahalan at pagsisikap na mabago para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Mga kakwento, kung kayo ang nasa katayuan ni Rihanna, tatanggapin niyo pa ba ang inyong asawa ng buo matapos ang kanyang kasalanang nagawa sa inyo at sa inyong pamilya? Ano ang mga hakbang na gagawin ninyo upang muling buuin ang inyong relasyon at pamilya? Ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon at saloobin sa comment section upang mabasa ng ating letter sender ang inyong mga opinyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan po ninyo ang kwento ng ating letter sender, huwag kalimutang mag-send din ng inyong sariling kwento sa aming email address, kwento2024@gmail.com. Ang inyong kwento ay maaaring magsilbing inspirasyon at aral para sa iba pa nating mga nakikinig ng ating programa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Mag-ingat kayo at patuloy na magbigay inspirasyon sa bawat isa.